Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan, at welcome sa diskusyong panel. Meron po tayong topic ngayon na isang pelikula na nai-release noong 2013. Ang tawag dito ay Kwentong Barbero o sa Ingles ay The Barber's Tales. Miss Leia, maaari po bang magtanong ka ng mga questions o ng mga katanungan na magre-relate sa gender and society na nangyayari sa kasalukuyan? Salamat po, Sir Jiro. Ang pangunang tanong ko po ay, how does the film portray traditional gender expectation in the community? May gusto po bang sumagot? Para sa akin, ang pelikula ay nagpapakita ng lumang pananaw sa kasarian. Ang mga lalaki ang namumuno at malakas, habang ang mga babae ay mahina at walang magawa. At ang kanilang trabaho ay nasa loob lang ng bahay. And yun lang po. Thank you. Sir Jericho? Yes, Sir Jiro. Mukhang may idadagdag ka pa. Ayun, so Miss Leia, yung dadagdag ko lang po is, kagaya po ng sabi kayo ni Mr. Jericho is, dagdag ko lang po na ang mga kababaihan po mula noon hanggang sa ngayon ay parang nakasit po yung society natin na makita po na ang mga kababaihan ay para lamang sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Samantalang ang mga kalalakihan ay siyang provider o nagtatrabaho o naghahanap buhay para magkaroon ng ipoprovide sa kanilang pamilya o tahanan. Salamat po sa napakagandang tanong. Ay, sagot. Next na tanong naman po ay, in what ways does the protagonist challenge or redefine femininity and masculinity? Maaari po bang, Saan kamay? Okay. Yes po, Sir Renz. Ang protagonist na si Marilu ay isang representasyon ng traditional femininity sa panahon ng martial law. Pero nung namatay ang kanyang asawa, siya mismo ang naging barbero at siya ang bumasag ng stereotype na ang masculinity ay para lamang sa mga lalaki. So, in context ng martial law, kung saan ang mayor at ang pare ang simbolo ng male authority. Ang transformation ni Marilu ay naging boses ng mga kababaihan na lumalaban sa patriarchy. So, na-redefine niya ang femininity as strength and resilience at masculinity bilang shared capacity na relevant pa rin sa gender issues ngayon. Yun lang po. Thank you. Okay. May gusto pa po bang sumunod sa sagot ni Sir Jericho kanina? Yes po, Sir Jedrick. So, ayun nga po. Gaya nga ng sinabi ni Sir Renz na binasag ni Marilu yung stereotypes against sa mga babae. Kasi simula nung nagupit siya, pinatunayan niya na kaya rin magupit ng mga babae, na kaya mag-exceed ng mga babae sa mga profession ng mga lalaki. Kasi gaya nga ng sinabi ng pastor ay ng pari sa kanya na parang mas gumaganda yung gupit niya kaysa dun sa asawa niya. And yung sa later part naman nun, yung sa mga rebelde, napatunayan niya na kaya ring lumaban ng mga babae katulad ng mga lalaki. And kaya nilang maging matapang para mapigilan yung mga korupsyon at mga hindi ka nais-nais. Lamang po. Sa mga magaganda niyong sagot. Next na question po is, how does power operate between genders in the story po? An understanding. May maaari pang gustong sumagot. Yes po, Sir Philip. So, ayun nga, based dun sa story, pinapakita yung power is more on is nandun sa mga kalalakihan. Since nasa kanila yung authority and ina-assume nila na yung mga kababaihan is magsabit na lang sa mga kalalakihan. And yun din naman yung pinakita sa movie since sa una pa lang ng story is pinapakita na yung pagiging sunod-sunuran ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. Although mali na yung ginagawa ng mga lalaki and medyo parang kada uwi ng lalaki is ang role lang ng mga babae is asikasuhin yung mga wife nila. And
Isa din sa pinaka tumatak na rin sa akin is yung sinabi ni sinabi ng kumari ni Maribel sa kanya nung namatay yung asawa niya. Kumbaga, bakit nga ba daw ganun na lang yung role nila sa society bilang isang babae na kung hindi sila magiging nanay o magiging asawa, ang ending nila is maging katulong na lang or worse, maging parausan na ng mga lalaki. Yun lang po. Thank you po. Sir Philip, ah, may maaari po bang gustong mga tumugon sa tanong na ito? Yes po, Miss Alex. Base po dun sa video ang movie ni sa Barber's Tales, makikita na dominant talaga yung mga lalaki sa panahon ng martial law. Sila yung may kakayahan na mag-operate dahil sila yung kinilalang malalakas. At ang mga babae ay siya lamang nag-aasikaso sa kanilang asawa. Kumbaga nagiging sunod-sunuran sila sa asawa nila dahil yung lalaki nga ay siya yung nagpo-provide sa kanila. And para sa akin, nararapat na dapat ay meron tayong respeto sa bawat kasarian, hindi lamang dahil sa masasabi natin na lalaki siya at babae siya. Ang lalaki ay may kaukulang kalakasan, ganun din sa babae. Kaya nararapat na may fair treatment po tayo para sa lahat. Yun lamang po. Next question po ay, what does the film teach us about gender equality and empowerment? Mag-raise po ng hand kapag gustong sumagot. Okay. Thank you po, Miss Raven. Go ahead. Yun po sa kwentong Barbero ay nagtuturo na ang tunay na gender equality ay nagsisimula kapag hindi na hinahayaan ng mga tao na limitahan sila sa traditional gender roles. Ipinapakita ng kwento na hindi dapat nakabase sa gender ang kakayahan, respeto, o oportunidad na ibinibigay sa isang tao. Sa karakter ni Marilu dun sa movie, makikita natin na ang empowerment ay hindi lang tungkol sa pagiging matapang, kundi sa pagtanggap na may karapatan kang pumili ng sarili mong landas. Thank you po. Habol. Yes po, Miss Roddy May. Go ahead po. Okay, Sorry okay, po. go. Ayan, dagdag ko lang is, sina-highlight din ng film na masculinity doesn't need to be oppressive, and that real strength, whether male or female, comes from compassion, fairness, and standing up against injustice. So sa panahon ng martial law, pinapakita rin ng film na kahit ordinaryong tao, whether babae ka or lalaki, is may papel ka sa pakikipaglaban sa pang-aabuso sa'yo. And overall, the movie reminds us na lahat ng tao, ano man yung gender nila, is may equal worth. At ang empowerment ay nangyayari kapag may support, respect, at kalayaang maging totoo sa sarili. At additional din is, it reflects today's issue and encourages us to continue pushing for a society na patas, makatao, at hindi bias sa gender. Yun lang po. Thank you. Well said, girls. Okay, for our next question. Okay, last question, but not the least. Okay, can you connect any scene or character to real-life gender issues in today's society? Oh, sino pong gustong sumagot? Yes po, Sir Christian. Go. Thank you po. Ang moving Barber's Tales, marami po itong mga outstanding scenes na pwede natin i-compare sa today's gender, tulad ng sa scene where Marilu takes over her husband's barbershop, and first couple of days ay wala itong mga customer dahil kinukutsa siya bilang isang babaeng magugupit. At pwede ito i-compare sa today's society na ang women ay wala masyadong choice or lagi itong hindi pinipili sa mga trabaho, sa mga male-oriented na trabaho. At sa susunod ay ang scene where they talk about a woman, whether she can only be a mother, a wife, or worse, yaya.
pwede tayong i-compare sa ating society na women only have a limited specific jobs for them and not unleashing their potential to the market. Yun lang po. Sir Christian, may gusto po bang mag-secondary? Yes po, Sir Nash. Okay. Let's hear from Iyan ko Sir lang po Nash. ang connection ni Marilo sa real life gender issue ngayon. Kahit pinatunayan niya na kaya niya magnegosyo at mas matalino pa siya sa nagpapatakbo, disregard pa rin siya ng mga lalaki sa komunidad. Parang sinasabi nila na sige magaling ka pero hindi ka pa rin pwede maging boss kasi babae ka. Sa society ngayon, maraming stereotypes na umahad lang sa mga babae na dapat nasa bahay lang, na hindi sila naturally good at finance or leadership. All right. Okay. Now, everyone seems to have their own opinion and everyone is really good when it comes to answering the question po. Ang question ko lang po sa inyo ay kung ano po yung mismong thought nyo about the movie. May maaari po bang Pwede ba sumagot? akong Okay. So pwede na po ba akong mag-share, Miss Leia? Okay po, go ahead, Sir Jiro. Okay po. So thank you everyone para po sa ating mga pinakahuling konklusyon para sa movie na ito na nag-relate sa ating gender society sa kasalukuyan is masasabi ko lang po na sa overall movie is hindi po tayo dapat magbase sa kung ano ang kasarian ng isang tao, sa kung ano ang magiging kapasidad niya, sa kung ano ang mga bagay na magagawa niya. Maliban lamang po sa lakas po na scientifically proven po na mas malakas po talaga ang lalaki sa babae pagdating sa physical labor. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na dapat po natin maliitin ang mga babae. Halimbawa po, sa gawaing bahay, ang mga lalaki ay maaari rin pong gumawa ng mga gawaing bahay at mag-alaga ng mga anak. Ganun na rin po sa mga babae. Maaari din po silang maghanap buhay at magbigay ng sustento sa kanilang pamilya. Since patapos na rin po ang Zoom meeting natin, guys. Well done, everyone. Mag-request lang po ako ng onting pabor sa inyo. Maaari po ba akong makahingi ng picture, kung okay lang po sa inyong lahat? Okay. Okay, ready? Wait, okay. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat po, guys. Maraming salamat sa oras. Congratulations sa lahat. Okay. Yumin ng live po. Okay. Thank you po. Thank you. Bye, ma'am. Thank you po. Bye po. Thank you Thank you po. po.